Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Yari na ang programa na magdadala sa inyo sa mga impormasyon sa sektor sa agrikultura. Ginadulong sa Department of Agriculture, Western Visayas. Katalagaan sa agrikultura. Maayong aga sa aton tanan ng mga tagpalamati, sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folks, sa tanan nga katapo sa Department of Agriculture Western Visayas sa pagpanguna sa aton nga Regional Executive Director, Dr. Dennis R. Arpia, kagang aton duha ka-aktibo nga Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Zardina Coelho, and for Operation and Extension ng aton nga OIC, RTD si Ma'am Maria Teresa Solis, and the rest of the Division Chiefs of DA Western Visayas, sa aton nga mga municipal agriculturists, sa aton nga mga city agriculturists in Iloilo City, ang aton nga provincial agriculturists, kaga sa tanan nga nagabugos sa sektor sa agrikultura. Maayong aga sa aton nga tanan. Panibago na naman yung episode ang mag-ere sa aton yung mga tagpalamati, sa aton yung mga listeners. Tuto kita sa mga adlaw bangon isa na naman ka istorya ang aton nga pagtugibon, diskubrihon naton ang pila ka mga activities, pila ka mga programs nga igadulong sa aton sa National Meat Inspection Service Regional Field Office 6, kaga makaupod na naton subong ang OIC Technical Director, Regional Technical Director Dr. April Chavez. Agud nga pag-istoryahan naton ang nagahilapit na nga Meat Safety Consciousness Week 2025. Aton hibalon ang pila ka mga activities, pila ka mga programs, at the same time ang mga challenges man. We all know nga madamo na kita sa mga meat producers diri sa aton sa Western Visayas. Gani importante gid nga topiko agud nga mahibaluan sa aton yung mga stakeholders kung ano ang ginadihon sa NMIS may kaangtanan sa Meat Safety Consciousness Week 2025. So buong aga, paupod natin live diri sa DA Broadcast Studio sa Luwat, OIC RTD sa NMIS 6, si Dr. April Chavez. Doc, pagbati po sa ating mga tagapakinig. Maayong maaga. Magandang umaga po sa lahat ng manunod. And in regards with the celebration of the Meat Safety Consciousness Week 2025, Doc, can you please share sa ating mga listeners yung main objectives ng itong celebration at bakit ito importante for both consumers and stakeholders sa industriya naman po ng meat? For this October 13 to 17, NMIS will be celebrating its 53rd founding anniversary as well as the 32nd Meat Safety Consciousness Week. So ang team po namin ngayon is Ligtas at Sapat, tungkulin natin lahat tungo sa masaganang bagong Pilipinas. So ang layunin po nito ay maipakita at maipahayag muli sa ating mga kapwa Pilipino ang mission ng NMIS na patuloy na iangat, paunlarin at palakasin ang sektor ng meat sa pamamagitan ng NMIS will be celebrating its 53rd founding anniversary as well as the 32nd Meat Safety Consciousness Week on October 13 to 17. And for this year's theme po is Ligtas at Sapat, tungkulin natin lahat
tungo sa masaganang bagong Pilipinas. So ang layunin po nito ay maipakita at maipahayag sa ating mga stakeholders ang misyon ng NMIS na patuloy na palakasin ang meat sector, lalong-lalo na po sa value chain mula sa katayan hanggang po sa mga consumers. So with the modernized meat inspections services that ensure adequate supply of safe and wholesome meat for our Filipino consumers. And in regards po yung mga challenges, ano naman po yung mga karaniwang mga challenges na kinakaharap ng DA NMIS when it comes sa pagpasiguro na ang mga karne dito sa Western Visayas ay ligtas, and paano po ang ating agency ina-address yung mga ditong concern para protektahan yung public health? So kasalukuyan po, we are working with NLG, our local government unit as partner implementing agency, na mas mapadami pa po yung mga licensed meat establishment natin na mas compliant sa national standards. So sa ngayon po kasi we only have 2. For example, sa Catayan, dalawa lang po yung license natin na facility sa ngayon na located sa Aklan, so sa province of Aklan. So yun po yung pinagtutulungan natin with other LGUs na mas madami pa po, madagdagan pa yung mga slaughterhouse facilities para mas makapag-produce pa tayo ng mas malinis na karne sa Catayan po na yun. And can you walk us through po, Doc, yung role ng National Meat Inspection Service sa pag-maintain naman po ng food safety from slaughterhouses up until maibenta po ito sa ating mga local markets? Ang National Meat Inspection Service as a National Meat Controlling Authority po, one of its responsibility is to license yung ating mga meat establishment na tinatawag. So, ina-aprobahan natin yung kanilang compliance, lalo na sa meat safety and quality program po, with reference to ating mga existing guidelines. So we classify it, for example, yung mga Catayan as A, yung approval natin na license is A. Ang distribution po nito is within their municipality. And then we also license or classify the meat establishment as AA naman po. For example, yung isang Catayan, pag AA siya, it can distribute hindi lang po sa kanilang munisipalidad, kundi po sa other na mga munisipyo and even all over the country. So Luzon, Visayas, and Mindanao. So yung next classification na ibinibigay na approval na NMIS is AAA, kung saan yung facility po na yon ay can export yung kanilang mga kinakatay, yung kanilang mga pinuproduce sa kanilang facility can be exported to other country. Also, NMIS, yung ating mga meat inspection officer na na-assign sa mga Catayan po na to na license, they conduct thorough inspection, checking of animals kung fit sila for human consumption. So we have inspection na tinatawag na anti-mortem inspection, pag buhay pa yung hayop bago sila katayin. Pag karne na naman po at yung kanilang mga lamang loob, yung mga visceral organs na tinatawag natin or opals, ang tinatawag naman namin po doon na inspection is post-mortem inspection para masiguro nga po na ligtas at kainan yung karne na kinatay po doon sa pasilidad po na yun. Aside from this inspection, we also check and make sure, through again with our meat inspection officer na naka-assign po doon sa pasilidad po na yun, na sinigurong malinis, nakakomply nila yung mandatory requirement natin na good manufacturing practices. So, ibig sabihin, hygienically, hindi lang sila safe, hindi lang sila walang sakit, but produce or kinatay sila sa malinis po na paraan. Also, pagdating naman po sa palengke, sinisiguro po natin with the nakikipagtulungan po with our mga local government units. So, nagkakaroon tayo ng enforcement activity. So, chine-check natin na sinisiguro ng mga nagtitinda na hygienically din po, malinis na naka-display at malinis silang sinisort at tinitinda yung kanilang mga karne. And with the transport, sinisiguro pa din po natin na during transport, malinis din po yung mga karne po na yun because we also register mga meat transport vehicle. So sinisiguro natin yung mga paglalagyan ng mga kinatay na and compliant pa rin po siya doon sa hygienic na pagta-transport po ng mga karne. There you have it sa ating mga listeners, the comprehensive discussion sa role ng National Meat Inspection Service sa pag-maintain ng food safety from the slaughterhouses up until maibenta po ang ating mga karne sa lokal na mga merkado. And bilang consumidor po, Doc, ano po yung mga practical tips
o guidelines ang dapat nating tandaan when it comes to buying, sa pag-handle, and sa pag-prepare ng ating karne na masiguro na ito ay ligtas para sa ating mga pamilya. Sa ating po mga mamimili, sa mga ating pong mga suki, siguraduhin po natin na hindi din po natin karne, ay makikitaan po natin yung mga matatak ng pagsusuri. Kasama po doon yung certification na binibigay ng mga meat inspection officer na naka-assign po doon sa Katayan, yung tinatawag po nating meat inspection certificate. So, yun po yung palatandaan or yung dokumento na pwede nilang tingnan. So, also, they have to check na siguro din po nila na yung karne is maganda po yung itsura. So usually yung ating mga pork meat, ang color po niyan is grayish pink. So at yung balat niya ay makinis. So any discoloration po, yan that can cause, can serve as na mayroon pong sakit or hindi po malinas o maayos po yung karne na kanilang bibilhin. Also, dun sa kanilang mga suki, siguraduhin nila na yung binibinhan po nila ay, kasi minsan pipilitin po or tinatay nila ng kabili ng mas mura. Baka po kasi yung mas mura na yon ay nanggaling sa hindi nito mong Katayan. O kaya, ang mas masaklap pa po doon, ito ay paring double-dead. So, kaya mas mababa na po yung pagbenta po nila. And also, kung mga sa grocery store naman po, kung mga frozen yung kanilang mga bibilhin, mga controlled temperature na mga product, as much as possible, ihuli nila po yung bilhin. Para yung temperature, kung may mga pupuntahan pa sila, may mga bibilhin pa sila, masiguro na hindi tataas. Kasi possible na magkaroon ng increase doon sa temperature and eventually yung microbe possible kasi dumami din po doon sa And in line with the celebration po, Doc, ng Meat Safety Consciousness Week, ano po yung mga activities natin and mga programs na nakalinya sa ating celebration, and paano po ang ating publiko take part sa o makabenepisyo sa ating mga initiatives? On the first day po, on October 13, we will have a simultaneous opening celebration that will be facilitated po ng Central Office. So this will be live via Facebook na pwede po nilang mapanood. So makikita po nila doon yung mga programa at mga inisyatibo ni NMIS. And also on the regional activity naman po in the afternoon, magkakaroon kami ng recognition ng ating mga stakeholders for those who have been very compliant or nagkaroon po sila ng mga programa din na ginawa para masiguro yung meat safety sa kanilang mga respective na municipality or establishment. So on the second day, magkakaroon po kami ng motorcade. Ito is an advocacy para ipakita din po sa publiko yung ating mga programa. And on the succeeding days po, magkakaroon tayo ng mga linas bahay Katayan para po ma-assist, matulungan ang ating mga slaughterhouse facility or meat establishment kung paano po yung tamang paglilinis ng mga pasilidad. Also, we will be having a series of seminars, advocacy programs for our mga meat vendors. We have lined up programs for Iloilo sa pakikipagtulungan ng economic enterprise, as well as advocacy programs naman po facilitated by the Provincial Veterinary Office. Nagsisimula na po tayo ngayon. Sa katunayan, ongoing po yung aming meat safety advocacy seminar for meat vendors naman po sa Pototan. So we have NMIS team nakasama ng Provincial Veterinary Office po doon na nagsasagawa ng education information campaign. And compared to the celebration last year, 2024, Doc, ano po yung mga changes o meron po bang bago sa pag-celebrate natin ngayong 2025 in line with the Meat Safety Consciousness Week? Okay. Sa ngayon pong celebration, mas pinalawak po natin yung mga advocacy program natin. Primarily yun, information education campaign. So, this time, marami pong mga local government units ang makakover po ng ating advocacy program with the help po ng Provincial Veterinary Office, lalo-lalo na po dito sa Iloilo. Okay. And finally po, Doc, lastly, ano po yung magiging mensahe natin sa ating mga konsumidor, sa ating mga producers, and sa iba pa nating mga stakeholders in line with our celebration po ng Meat Safety Consciousness Week 2025? So, sa lahat po ng ating consumers, this team po na karning ligtas at sapat, tupunin natin lahat to sa masaganang bagong Pilipinas.
we encourage po all our stakeholders na kasama po doon sa ating chain na pagtulungan po natin for our producers yung sa kanilang self-regulatory, mag-impose ng kanilang self-regulatory program primarily on meat safety and quality, as well as our consumers naman po naging matalinong mamimili. Kasi sabi nga po natin, ito po ay obligasyon po nating lahat. And then any concerns po, issues na pwede namin address, anytime po pwede po nilang tawagan ang National Meat Inspection Service, lalo-lalo na po kami dito sa NMS Region 6. Okay. There you have it sa ating mga tagapakinig, ating mga ka-agree. Pakinggan po natin ang komprehensibong diskusyon in line with the celebration of the Meat Safety Consciousness Week 2025. Kasama po natin ang OIC Regional Technical Director ng National Meat Inspection Service Region 6, si Dr. April V. Chavez. Sa liwat, ini si John Candelario from DA Western Visayas, sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folks, sa aton ng mga meat producers, meat consumers, nga mag-builog man sa pagsaulog sa aton nga Meat Safety Consciousness Week. Subong naman niya nga 2025, kabay pa nga mangin madinalagon, kabay pa nga mangin produktibo ang aton nga selebrasyon. Don't forget to follow our official Facebook page, Department of Agriculture, Western Visayas. Madam, muli salamat kag maayong aga sa aton tanan. What's up mga ka-agri naton online? Panibago na naman ng episodes ng aton Agri-Reels Rice Pest and Diseases series ang aton masaksihan subong nga adlaw. Dala ang impormasyon kag timely trivia para sa aton ng mga mangunguma. Kaupod si Sir Ian Mark Chocon, Science Research Specialist 2 sa Department of Agriculture Regional Crop Protection Center. Sir Ayan, maayong adlaw. So far, sir, kamusta ang aton adlaw? Okay, good sir dyan, no? Mayong adlaw. Man sa imo kung sa tanan natin nga mga ka-agree, no? Mga followers, ka-viewers natin. Sa tanan nga mga farmers nga nagatanaw sa aton nga Agri-Reels. So sa una natin yung pamangkot, sir, no? Nahanungod ini sa virus o kon pamalatian nga tungro nga masami nagaduging sa aton nga palayan. Ano ang background sang sini nga balatian, sir, kag ano ang mga factors sang tungro? Ang rice tungro virus isa ka systemic disease ang rice. Nga ang nagalaptas niya ang ginatawag naton nga green leaf hopper, no? Ang simptomas nga makita naton sa talamnan, una nagayelo ang aton nga palay. Naga-stunted ang growth o kung wala nagataas, kag nagadutay ang gipi. Isa pa sa mga sintomas sini ang partly filled sa aton nga grains o kung wala unod ang aton nga bunga sang humay, no, sir? Sir, kung ang aton nga mga mangunguma makikita sang kaangay nga sintomas sa ilang palayan, ano gilayon ang mga interventions nila agud nga malikawan o kung mahagan-hagan ang makahalalit nga epekto sini? Kay ginambal naton nga ang rice tungro disease isa ka systemic disease, no? So it means nga once nga infected na ang rice, na infect ng bilog niya nga lawas, hindi na ini ma-cure. Ang isa sa pinakauna naton nga gina-recommend sa aton nga mga farmers nga dapat bunuton na nila ang mga infected, no, nga part nga sang tungro sang humay. And then gina-recommendar gid naton nga dapat magamit din ang aton nga mga farmers ang resistant nga variety against sa tungro kag sa green leaf hoppers. Importante man nga ang mga farmers natin mag-practice gid sa ginatawag nga synchronous planting o pagtulungan sa pagtanom para malikawan, no, nga magsigi continuous ang build-up sa population sa green leaf hoppers. Importante man, no, nga ang mga natapos na naton ani nga palay aton dayon naraduhon kay para hindi sila maging source, no, sang inoculum sang virus. Kag importante man ang aton mga farmers mamanage gid, no, kung makontrol ang green leaf hopper para hindi na nila malagta ang rice tungro virus. Nabatian mga ka-agree nga hambal ni Sir Ayan, kinanglan nga magamit ang aton nga mga mangunguma sang resistant nga variety sang aton nga mga palay agud nga malikawan ang pagduging sang tungro virus. Kag kinanglan man i-practice ang synchronous planting. Sa aton last question, sir,
Kaga panawagan na lang sa aton nga mga mangunguma o kung ang aton nga panugyan sa ila agud nga malikawan ang kaangay nga pamalatian sa palayan. Importante gid no ang atong mga farmers mag-practice gid sa regular monitoring no para ma-monitor naton ang sitwasyon sa atong talamnan kag as early as possible ma-detect naton ang infestation sa green leaf hopper, mabala naton ang ilang population kag makita mo naton kung may mga infection na sang virus. Kung may mga iluwi nga atong talamnan kag hindi kita makasigurado nga ini cause sang virus, hindi naton madala ang atong sample sa atong regional crop protection center no kay may ana kitang diagnostic tool no para ma-determine no kung ang nag-cause ni virus man no. Kag mag-report kita sa aton nga mga local agriculture office kag mga local farmer technician para sa nagakaigo no nga mga rekomendasyon kag dugang nga mga technical assistance. Madam, mo gid nga salamat Sir Ayan sa aton nga Agri-Reels for our episode sa subong nga adlaw. Madamo pa kita sang mga bit-bit nga mga impormasyon gikan sa Department of Agriculture Western Visayas sa pagpasangkad sang ihibalo sang aton nga mga mangunguma na hanungod sa pagtatap sang aton nga mga talamnan kaangay sa paglikaw sang mga pamanatian. Tutok lang sa aton official Facebook page because we will bring you some more. Ag reminder sa aton tanan, pasanyugon ang aton ihibalo sa agrikultura agud produkto mangin matinuslanon sa lamesa may kanon kag malikawan ang gutom. Don't forget to hit like and follow our official Facebook page, Department of Agriculture Western Visayas, Agri-Reels.
Hindi magdadala ka man ng Georgia. Ang ilaga sa talamnan, pwede ginatong matapna. Alay ka! Ikaw si Sir Michael Magan, ang padala ni Ma'am Cherry Tyson sa Regional Crop Protection Center? Wala na sang liwan. Ako si Michael Magal. So sir, ano bala ang rason nga amay ilaga sa atong talamnan kag diin sila nagatake sa may rain-fed o kung irrigated areas? Ang ilaga sa talamnan pareho makita sa rain-fed kag irrigated areas. Nag-atake man ini sa pareho nga tion sa wet kag dry season. Ang bastante nga supply sang pagkaon, tubig, maayo nga palanaguan, amo ang rason kung dasig magdamo ang mga ilaga. Amo gali na mga ka-agri, so sa rain-fed kag irrigated areas nagatake ang mga ilaga. So sir, ano ba nga ang pwede nga kahalitan nga madalas ang ilaga kag ano ang mga simptomas nga dapat timaan nga ang kahalitan nga hanungod sa presensya sang ilaga? Ang mga simptomas nga makita sa talamnan, amo ang nagkalautod, nagkalagabot ng mga tanom sa aras sa sabudan. Mga irregular nga inutdan. Ang inutdan naman, 45 degree nga anggulo. Mayara man sang mga buho, sa kanal, sa talamnan, kag sa kahon. Kag mayara man sang mga footprint or mga inagyan sang ilaga. So sir, anong mga tikang o kunaksyon na pwede mahimo sa aton mga nguma agud malikawan ang mga peste nga ilaga? Para malikawan ang peste nga ilaga, dapat gid nga mag-practice ang sanitation, ang pagpanindot sa palibot, sa kanal, kag sa bilog nga talamnan. Pwede man kita mag-practice ang synchronous planting or ang dulungan nga pagtanom, duha ka semana dapat nakatanom na ang tanan. So sir, paano naman kung may presensya sang ilaga sa aton talamnan? Ano ang pwede naton
himuon. Kung ara na gid man ang mga ilaga sa talamnan, pwede gid naton mag flooding, no? Ang pagpataas ang level sa tubig agud malikawan ang paggilagaw, pagpanginaon sa mga ilaga sa talamnan. Pwede man kita kabutang sa mga trap sa masani inagyan sa mga ilaga, pwede gid sila kagamit man sa mga recommended nga mga hilo para sa ilaga. Okay, so sir, sa bahin sa Department of Agriculture, ano nga mga tikang o kung aksyon ang ginapanugyan mo nga dapat nila himuon agod malikawan o kung matapna ang peste nga ilaga? Ang Department of Agriculture gakandak sa nagkalain-lain ng mga information dissemination para sa ilaga ug sa iban pa nga mga peste sa talamnan. Mayara kita nga mga training para sa aton mga mangunguma, mayara man kita mga seminar, may mga pest advisory kita nga ginhatag naton sa aton nga mga Provincial Agriculture Office, kag ara man sa aton official Facebook page, kag may ara man sa radyo. Dapat ang amon gid na gina-encourage ang aton nga mga local government units na magkandak sang community-based rat management campaign. Kung sa diin ang isa ka barangay nga ululupod para magtapna sa ilaga. Kaya mo na nga tiyempo, nubo pa ang populasyon sa ilaga, limited pa ang ilang supply sa pagkaon ng tubig, hapos lang sila imanihar. Mga ka-agri, damo naman kita may nabalaan tungkol sa testing nga ilaga tungod sa board ni Sir Michael Magan. Kag sa aton nga mga mangunguma, kung parte sa ilaga ang ilang nga problema, dapat gid maunahan naton sila nga hindi makapanghalit sa aton nga talamnan. Kay dapat naton tandaan, prevention is better than cure. The Gulayan sa Paaralan Program, or GPP, is implemented in all public elementary and secondary schools nationwide that support the government's thrust to produce affordable and available foods for every Filipino. Under this program, all schools will establish and maintain gardens that will serve as the source of vegetables to support the feeding programs in the schools and also for home consumption. The GPP aims to raise awareness among students on the importance of planting vegetables and to encourage families to establish their own home gardens for continuous and improved nutrition at home. The collaboration of Department of Agriculture Western Visayas with the Department of Education has attained a higher degree of success, and a total of 2,265 schools around the region have now availed of the support. More than the economic value of the project, it taught young minds the importance of farming and how it can help sustain a decent living. Recipient sa ining programa, no, ang aton eskwelahan, no, ini ay puro public schools, no, nga identified sa aton Department of Education. So sila ang nag-identify sa ining mga eskwelahan nga maging beneficiary sa ining programa. Kung Gulayan sa Paaralan program natin, ang aton lang nga ginahatag diri is ining mga tools, ang mga garden tools, no, natin vegetable seeds, ining mga assorted vegetable seeds, and of course training, no, nga pwede natin mahatag sa mga eskwelahan. The Gulayan sa Paaralan program of San Florentino Elementary School is an inspiring success story that shows how a community can work together to achieve a common goal. The program started in 2018 by school principal Mila Haka to address the lack of crops in the school's vast area and the students' poor nutrition. With the help of the community, the program flourished and the area was expanded to 600 square meters in 2020. Despite the challenges of the pandemic and environmental factors affecting their production, the school and the community remained optimistic and continued to produce healthy vegetables and root crops
to feed the children and provide parents with their children's module. In 2021, the barangay and the school requested the local government of San Rafael to support the GPP project, which the LGU responded positively. Blending the project and the learning modules given by the DepEd, we have connected that to our Project Amligbert of the school. What is Project Amligbert? Aktibong mamamayan laban sa iniundang gutom para sa batang edukado, may respeto at talino. And the main actors in this project are the parents and the community people. Why? Because they are the one who made the initial steps in having that Gulayan sa Paaralan project. They are the ones who cultivated, prepared, and planted. And the role of the learners here are the following. They make use of the Gulayan sa Paaralan program as the laboratory of their classes, like agriculture, as well as in connection with the home economics. As we're having the mantra of growing plants and then taking care of plants for sustainability and for the health of the children. Gulayan sa Paaralan program is not affecting the time-related matters of the learners pertaining in their curriculum subjects. It's not affecting the curriculum-related matters in terms of the implementation of the Gulayan sa Paaralan program, because during the time of the learners that are having their agriculture subject, they are there in their classroom to have lectures. However, when it is time to go outside for the laboratory, then it is the time for them to utilize that time for them to gather weeds, to cultivate, and then to put some fertilizer, and also to identify the different pests with the guidance of the teacher. Through the Gulayan sa Paaralan, we have the Dagdag Sustansya project to help also alleviate the malnutrition, as well as it is a way of raising the health standards of the learners. The Gulayan sa Paaralan program has not only provide food and nutrition to the students, but also inspired the community to work together towards a common goal. It has become a shining example of what can be achieved through the power of community cooperation and the government support. Gulayan sa Paaralan is one of the flagship program of Maplan sa Kalusugan sa DepEd to alleviate the malnutrition program of the pupils and the student in our institution, in which the parents, the students, the teachers does the gardening, the planting, and harvesting, and which the department, in collaboration with the Department of Agriculture, they give us interventions such as tools, seeds, in order to have a good production sa Gulayan sa Paaralan. The teachers and the community, they have the big role in monitoring and the sustainability of the Gulayan sa Paaralan, in which the community help us a lot to maintain our Gulayan sa Paaralan sustainable. The program has produced around 383 kilograms of various crops and generated over 10,000 pesos income sold at San Rafael public markets. The crops planted in the GPP school garden include okra, eggplant, swamp cabbage, pepper, lemongrass, bottle gourd, green onion, poor man's asparagus, squash, bitter gourd, cucumber, jackfruit, jute mallow, and Malabar spinach. When we started this program, we started around 2017 up to present. Actually, ang kung-observer natin, for a short stint na nanging director ako doon sa Region 6, communication of the different schools are kept on coming in. So
especially gaano ginasira sa ilang mga request, no. By that showing sina nga at least ang program are being good appreciated gid sa mga schools. I was also once visited a school sa Bacolod City in Handumanan and initially discussed this with the parents and teachers associations, and they were able to, and they are asking also to avail this kind of program. Then there is a Region 6 continuously nga increasing ang aton nga number of schools nga naga-participate every year. So kay isa pa lang dira ka ang isang ginhimo sang Department of Education, as far as I know, ginhimo ini siya isa ka requirement sa mga teachers nga an additional points for them kung naga-participate ni sila sa amo nga program. So gin-open ang ilang awareness, and at the same time gina-challenge ang aton nga mga kaabianan nga mga teachers sa ilang eskwelahan due to that points nga ginahatag sa Department of DepEd sa ila. Based on Visayas, naga-initiate na siya yearly nga ginasituate nga included sa budget namon. Kay kita gina-provide nato ang mga tools, input, supply, just like some seeds and some fertilizers, no. And then of course isa na dira ka is ang technical training nato nga ginakandak, which give additional knowledge sa aton nga mga eskwelahan, especially subong sa aton eskwelahan may mga teachers na nga naga-involved sa organic farming or sa organic subject na sila nga ginaano sa eskwelahan naton, especially amo na subong ang pag ginapadulong gina-require sa DepEd sa ila. So since ang gulayan naton design nga more on urban adoption siya, so may isa kita ka program nga bago subong partnership between the Department of Agriculture and DILG. Amo ni siya ang hapag nga ginatawag naton halina't magtanim ng prutas at gulay. So this is an initiative program naging dihon or naging implement starting this year. So diri ang kunlang taon naton pwede gid naton diri ma-link ang aton nga gulayan sa paaralan, kay in some urban areas kulang man gid kita sang mga area nga tamnan tani or himuon nga mangin production area naton for the vegetable. So that's the reason why na nagkami ang DILG kag ini ginalink ini sang Department of Agriculture sa amo nga programa sang DA. Kay ang communities naton sa targeted siya sa hapag program, as I said, amo ni siya sa urban areas naton. So pursuant to Memo Order 2023-001 sang joint memo sang Department of Agriculture and DILG nga ginisyo, currently the number of communities nga naka-avail na senior existing na subong diri sa aton nga rehiyon ay we have that 80 communities already, which for this year ang hapag program naton is we are targeting to implement 180 barangays na ma-cover naton in tandem with the DILG. Dira kita nagsugod ang mga estudyante naton kag ang mga parents naton. We keep on inspiring. Why we keep on inspiring? Because sila ang sila ang nagatanong sa schools nila. So dira nila makita ang kung bala successful and how hard or how easy magpatubo sang mga utanon nga ginakaon nila sa kada adlaw. So ang inspiration nga ginahatag sang program is continuous nga gina-adapt sang community man naton. By introducing agriculture to the younger minds, the department is ensuring the food stability in the future more than the economic and nutritional values the Gulayan sa Paaralan delivers today. Department of Agriculture, Western Visayas. We serve what farmers deserve.
In 2012, the municipality of Tubungan created a farmers' learning center inside the 1.7 hectares municipal eco park, which was being managed by the Municipal Agriculture Office and later turned over to the Tubungan Vegetable Producers Association. Everybody shared a strong vision of producing high-quality agricultural products through organic agriculture. Eventually, Department of Agriculture Western Visayas has provided massive infrastructure support to the Learning Center. Several years later, several farmers in Tubungan practiced organic agriculture, making it one of the first few towns in Iloilo to massively shift away from the use of synthetic and chemical-free agriculture. Shifting to organic farming is not an easy thing to do. With the primary consideration of time and culture, the municipal agriculture personnel face the challenges squarely. Way back 2012, nag-start na ang practice sa Tubungan nun, mostly sa mga selected farmers ang organic farming. Una, organic farming is tama ka costly. No? Ang mga o kung ordinaryo ng mga hindi nila kasarang sa hiring na tagamit sa organic farming. Pero, dun sa amin sa Tubungan, nag-practice kami from farmer level. Kaya naman, dun lang sa palibot namin, dinakuha ang mga raw materials na ganito namin as substrate sa organic farming. Kaduha, tungod nga vision sa aming banuang mag-produce ng high-quality agricultural products ka dapat gid nga ang kabuhi ukon ang lives sa natin maprotektahan. Isa nga ka-challenge sa amon sa agriculture sector na practicing to organic farming. Ikatatlo, tungod nga hindi na masarangan ng mga ang komersyal ng abono, dapat din na lang sa palibot siya makuha sa iya gusto ng abono sa iya na tanong. 2015, mayara na kami nga grupo sa Tubungan Organic Vegetable Farmers. Naghalin na sa grupo sa Tubungan Vegetable Producer Association. Kaya nga organic, adi nga hindi nga ang tanong ang ginabulong mo, kundi ang duta. Wala na itong ginabulong ang tanong, kundi ang duta na itong ginabulong. So, diri sa amon sa Tubungan, it takes 5 years na nahihiro na walang buta kasi makaproduce kami sa vegetable organically grown o kung naturally grown kaya di man kami matawag na organically grown kaya wala pa man kami na-rehistro pero naturally produced ng mga vegetable lang namin na ginagamit. Ang concoction abi tama ka slow release, no? Subutan balon kung gamitin lang ang concoction sa inyong talon mula ini siya nagdali-dali o kung nagagulpi ng tambok o kung nagdako ang mga tanom, kundi amat-amat siya. Ikaduha, mayara sa resistance sa peste kang pamalatian kung concoction ng ato mga gamitin. Ikatatlo, doon lang nato na makuha sa palibot, mayari kami doon na biological control laboratory kag diri kami nag-produce sa mga concoction na ginagamit namin. Organic farming is not possible without the production of organic fertilizers and concoctions in exchange of the expensive inorganic fertilizers, pesticides, and herbicides. These concoctions include, but are not limited to IMO or indigenous microorganisms, FAA or fish amino acid, OHN or oriental herbs, and calphos or calcium phosphate. Each concoction has its own use and component commensurate to what a chemical product offers. Calphos is made of fermented animal bones and is used as flower inducer. Calcium supplement to the roots and leaves of plants, prevents overgrowth of plants and hardens the fruits. Calphos is also made available as calcium supplement to several animals. Any individual can make or produce their own calphos. Just prepare 1 kilogram of animal bones, 10 liters of plain coconut vinegar, paper and string. Grill or burn the bone until it turns brownish. Then soak with coconut vinegar and ferment for 30 days. After 30 days, separate the bone from the liquid and pour the liquid
in a container for storage. The concoction is ready to use. The ratio of calphos to water is 2 tablespoons per liter. Ang kalpos abi tungod nga ang growth enhancer, no, sa mga tanom din sa amon kag nagapa-enhance sang flower, nag-induce sang flower. So din sa amon wala na kami nagagamit sang ibang pa, kundi nga ang kalpos lang yun. Kung halimbawa doon na ang pagpabukad sa imo ang palaya, na inis pa yan, walang isang kalpos, dasig siya kag damo iyang sa amon din natin putot, no? Ang mga bunga yung nag-produce himo siya sa dako nga produkto sa mga manunod. Ang makuha natin sa kalpos is calcium. Kag kung gamitin natin nga sa tanom, hindi lamang nga nagapa-induce sa flowering, kundi nga nagapa-baskog pagod sa mga gamot kag mga dahon sa aton nga tanom. Wala siyang expiry, kag wala man sa abudo sa paggamit sa concoction. Farm produce from Tubungan has now reached the nearby towns and even Iloilo City, and the market is growing. The years of hard work and cooperation among the farming community in Tubungan, the local government unit, and the Department of Agriculture Western Visayas has created a much bigger believer of organic farming in the municipality, especially among farmers. The consistent effort of the Agriculture Department in promoting organic agriculture has reached not just a milestone. It has become a way of life among farmers and the community, coupled with the hard work and devotion of farmers who embraced the organic way. Department of Agriculture Western Visayas and the counterpart local government units are moving steadfast in their goals and is even allocating more resources and support to the program. Department of Agriculture Western Visayas, we serve what farmers deserve. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.